naka-record na, paulit-ulit na lang. Para iisa lang naman, ganun pa rin, ganun at ganun pa rin naman eh. Para pag may bago, hindi na tayo seminar ng seminar. No, si Tracy lang naman, si Christian, si Joy yung bago. Nakaabot ka ba dyan yung mga meeting na mga seminar na gito tungkol sa sales? Hindi, ako ngayon. At least. Congratulate mo natin si Rosie. Kasi si Rosie yung sales of the month, best sales of the month natin. Buhatin. Asan yung certificate ni Rosie? Sige, mamaya na lang. Pero at least, congrats nyo si Rosie. Magkano ang sales mo? 2.4. Okay yung benta natin ngayon, no? 8.4 ba tayo, Gisor? Okay, so makyat tayo. 7.4 nakaraan. 7.1 na 1.3 million ang inakyat ng sales natin. So, okay yon. At saka, ganoon na rin siguro talaga ang ang perception nun, ang pananaw ko doon. Akyat na. Magaling naman na kayong lahat eh. So, dasal muna tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, magpapasalamat po kami sa araw na ito at binigyan po kami ng pagkakataon na magkakatipon-tipon ulit at lagi mo po kaming ilayo sa anumang kapahamakan, mga pamilya namin sa buhay, mga kasamahan namin sa trabaho at mga sarili namin. Lagi ko pong ipagpapasalamat lahat ng biyaya na binigay mo sa akin at sa aming lahat. At ipinapasalamat ko na rin po yung mga hindi mo pa na ibibigay at yung mga darating pang grasya sa aming lahat. Maraming salamat po sa ngalan ng nag-iisa namin tagapagligtas, si Jesu Cristo. Amen. Advance yung papasalamat ko palagi, no? Hindi pa binibigay, pinagpapasalamat ko na. Okay? So, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon, ang pag-uusapan talaga natin about sa sales. Etong 4 effective rules of selling. Kaya lang wala si Christian. Dapat nandito sana si Christian. Kasi si Christian, marketing. So, lahat kasi ng rules na to, nakaangkop to sa marketing. At saka si Christian, nagbebenta rin ng sabon. Siya nga nag-online. Hintayin natin ng konti. Yung sabon kaya namin, Jap, subukan mo to. Kasi madali lang to. Actually, mas bago ko dapat sa'yo kasi more than 2 weeks na yata nakikita tayo. Pero, ini-ignore ko lang yung bago yung product. So, what I know is yung pinag-iisipan ko muna bago buwan yung Madali lang to, hindi siya komplikado. Nakita ka rin ng bagong platform na yung pwede pa lang maglagay ng mga yung mga product din. Kaya ayun, nag-message ako sa'yo. Kasi stock mo sa Kindle. Ano lang yan? 11 variants lang yung Christian, no? 9 variants lang sa ngayon. Pero, normal yan. Magsisimula talaga sa konti kasi mahirapan naman tayo kapag dinamihan kagad yung variants natin. Christian, ano yan? Ba't ikaw gumagawa? Hindi ba pag ginawa niya yung Cindy kanina? Oh my God, ba't ganon? Okay, start tayo. Saka natin pag-uusapan, Jap, yung tungkol sa sabon. Pag-uusapan na muna natin itong agenda talaga natin. Okay, so meron tayong dalawang option sa buhay. Dalawang choices, kumbaga. Etong maging magaling or manatiling mahirap. So, saan tayo dito sa dalawa? Kayo? Mas pipiliin nyo ba yung maging magaling or manatiling mahirap? Sa maging magaling, sino may gusto dito? Mayroon kasi talaga sa atin, hindi naman lahat na nandito ngayon, bukas yung kaisipan na matuto. Meron siguro iba sa atin na kahit matagal na, nagka-question pa rin doon sa strategy siguro na ginagamit natin. At kung ano man yung tinuturo ko siguro sa kanila, sa inyo, medyo hindi pa rin tanggap. Kasi may mga strategy pa rin talaga na malinaw naman, hindi lang gano'n na pag-uusapan, pero laging ganun at ganun ang ginagamit natin eh. Pero hindi na i-apply ng iba sa inyo. Kapag pinili mo talaga na maging mahirap,
Malamang, sarado utak mo, ayaw mong tumanggap ng mga bagong idea, ayaw mag-innovate. So, option mo yon, choices mo. Pero karamihan naman sa inyo, dito dapat tayo. Sino ba sa inyo ang gustong yumaman? O, di ba ayaw nyo? Pero dito sa option na maging magaling, ayaw nyo din? Okay. Lahat talaga tayo gusto natin maging magaling. Given na lang pag maging mayaman na tayo. Kasi yun din naman yun eh. Ano bang maipapamana natin sa mga anak natin? Pag maging magaling kayo, makakatulong kayo sa ibang tao. Buksan natin mga kaisipan natin. Huwag maging sarado ang kaisipan ninyo kasi, ayan, mga bata pa kayo, bukas pa. Kailangan talagang lawakan yung pag-iisip ninyo. Kasi pag oras na nag-resist kayo, dito kayo mapupunta. Kung tingin nyo sa sarili nyo magaling kayo, dito kayo mapupunta. Christian, nakikinig ka? Parang tagal naman ang piniprint mo. Okay na to, boss. Okay na. Yung mga tinuturo ko sa inyo, kagabi nagulat ako. Nagbigay lang ako ng tatlong rules doon. Sinulat ko nga lang kasi hindi ko na gano'ng maalala yung iba. Tinanggal ko yung, ano ba nilagay ko doon? Minimize the word checkout. Kasi tayo, bilang sales, bilang ahente, bilang nagbebenta, mali kasi yung laging pagbebenta ang ibinubungad natin. Kaya ito yung naunang rules eh. Nung tinanggal ko doon, iwan ko lang napansin ko lang sa inyo kagabi kasi minomonitor ko yung live ninyo eh. And tinanggal ko, nalungkot silang dalawa. Natawang ako eh. Kako wala ibang masabi to. Kasi yung checkout, pamamaraan yun, isang word yun na makapagbenta ka. So, checkout, paulit-ulit. Yung message ko, sinulat ko, kasi naka-live nga sila, pinakita ko kay Lira sa kanila, nalungkot silang dalawa. September na lagi ko na. So, ito ngayon yung pag-uusapan natin. Paano ba talaga maging magaling sa sales? Tama na yun, Chay? Para matapos tayo, Chay, kasi napaka-importante makinig si Christian. Okay ka, Christian? Willing ka makinig, Christian? Sige. Etong 4 effective rules of selling. Rules. Ano ba yung rules? Ang rules, batas. Or ito yung patakaran. So, effective na patakaran ng pagbebenta pag tinagalog natin. Andito yung selling. Pero pagdating sa rules, bakit meron ditong don't sell? Kailangan natin magbenta pero bakit hindi dapat malaman o maramdaman ng mga customer, mga kausap ninyo, mga kliyente ninyo, mga prospect ninyo na nagbebenta kayo? Ang sagot doon, ganito. Pag pagbebenta ang pinag-uusapan, nakaka-allergy yan doon sa walang alam. Pag may kakausapin ka, ma'am, may bibenta ako sa'yo. Magugustuhan ba nung kausap mo yung approach mo sa kanya na pagbebenta? Pag the word itself na pagbebenta, ibig sabihin may involved na pera eh. Alam naman natin ang kaisipan ng tao. Kapag may involved na pera, ayaw ng tao, naniloloko sila pagdating sa pera. Bubungad ka, ma'am, bilhin mo to, may produkto akong binibenta. Ma'am, maganda tong produktong binibenta ko, bilhin mo. Di ba lagi may pagbebenta, nandun sa dulo? Ni hindi maintindihan nung kausap mo kung ano yung produktong binibenta mo, di niya alam kung anong klase yung offer mo sa kanya, pero yung word na pagbebenta, nag-represent kasi kaagad ng pera. At sa kaisipan nating mga Pilipino, lalo sa Pilipinas, na hindi naman tayo mayaman, kadalasan, ayaw natin na nadudugasan tayo pagdating sa pera. Kaya tinatanggal talaga natin yung salitang selling o pagbebenta. Diba? Kahit sa MFR Society, uturo ko sa inyo yan eh. Hindi pwedeng nagbebenta tayo kapag nag-offer tayo ng produkto. I-offer mo yung quality mo, i-offer mo yung services mo. Sa madaling salita, dito nga sa MFR, at saka sa Saraya, ang ginagamit namin dito, help. Sorry, excuse me. Tulong. Di ba? Sa Saraya, pag nag-offer kayo sa Saraya, ma'am, upo kayo. Pag-uusapan natin, tutulungan ko kayo sa financing. Di ba? Hindi kami nagsasabi, ma'am, punta ka dito, may bibenta kaming truck. Ma'am, upo ka, mag-uusap tayo, may bibenta akong truck sa'yo. Ganoon din sa MFR. Ang pinag-uusapan natin, services. Napapansin nyo, kapag nag-offer kayo ng materials o dun sa mga client na ninyo na paulit-ulit na, yung services inalagaan ninyo. Sir, bibilisan na lang natin yung deliver para makabawi kami sa inyo.
'Di ba? Sir, patulungan na lang naman namin kayo sa client ay sa tao namin para mabilis yung pagbaba dyan sa inyo. Maganda ang serbisyong ino-offer natin. Isipin palagi natin na kailangan nating makatulong sa tao, hindi makapagbenta. Kung nagbebenta lang at nagbebenta lang tayo dito, isasarado ko na to. Walang kwenta yung pagbebenta kung wala ka namang purpose na tumulong sa tao. Ang gusto kasi ng tao, yung natutulungan mo sila. Yun ang bungad palagi. Kaya tatanggalin talaga natin na nagbebenta tayo ng materyales, nagbebenta tayo ng truck, nagbebenta tayo ng sabon. I-promote mo kung ano yung produkto mo. Ipaliwanag mo kung ano yung produkto mo, yung ino-offer mo. Nakuha nyo sa tatlong kumpanya dito, Christian at saka aral to sa yung dalawa ha. Lagi natin paghandaan pag nag-live tayo para hindi check out ang nangyayari, hindi bili na kayo. Tama, maganda yung una ninyo eh. Sino gumawa nun? Ikaw, Joy? Meron kayong mabango, malaki, ano? Sorry? Makapal, malaki at mabangong sabon. Paulit-ulit, yung karakter ng material, nung product mo, yun yung pinupush mo eh. Doon sa tatlong yun, ay alam ng tao, makapal, malaki, mabango. So possible, mas kailangan ng tao yun. Makapal, malaki, mabango. Nakuha nyo? Pero kung ang offer mo kaagad, bilhin mo to, nagbebenta ako ng ganito, negative yan. Walang magaling dito na sales na hindi nag-reflect sa benta. Kung magaling ka, mag-reflect sa benta mo yan. At saka napatunayan ko dito sa inyo, sa tinagal-tagal ko na sabi ko, kay Tracy, 8 years old pa lang ako, kasama na ako ng mga ate ko, nagtitinda kami ng asin sa palengke. Kaya yung mga strategy sa akin, mani na yan. Napalaki ko ng multi-million yung company na to, sa sales lang ang ginamit ko. Naging magaling na ako sa sales. Nag-seminar din ako ng ilang beses. Kung hindi kayo maniniwala sa akin, saradong utak ninyo. At sa kanino kayo maniniwala? Kung paniniwalaan ninyo mga sarili niyo, babalik tayo dito. Manatili kayo mahirap. Okay ka lang, Christian? Hindi ko naman ipinipilit sa inyo na tanggapin ko ano yung pinagsasabi ko dito. Pero based on my own experience, kung gaano nakalayo inabot ko sa pinanggalingan ko dati na walang-wala naman din ako, nasa sa inyo kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Okay? So lagi nating i-promote ha. Promote kung ano yung kagandahan ng binibenta mo. Kung sabon man yan, ayun, meron si Joy na ginawa. So, maganda yun. Magandang offer yun sa tao. Mas kakailanganin ng tao yan kasi iba yung quality mo eh. Gawin din sa inyo sa Saraya Jane, Jo. Hindi talaga natin no-offer nagbebenta lang, na makabenta lang. Kailangan natin laging gumawa ng strategy na maintindihan ng tao na mas makakatulong tayo sa kanya. Ma'am, kailangan mo ng truck, tutulungan kita. Ganon din sa inyo, sa MFR. Sa akin ka na kumuha, mabilis kami mag-deliver, at bibigyan ka pa namin ng mas magandang mga serbisyo. Di ba ganon? Services lagi ang ino-offer natin. Doon naman sa mga inyo kasi repeated client naman yan sa inyo eh. Paulit-ulit namang bumibili yan. Pero kung doon sa mga unang kliyente, isipin nyo para hindi talaga tayo magsimula sa salitang benta. Di sa inyo, sa mga sales, nasa MFR, pag nag-offer ba kayo ng materials, nagsasalita ba kayo ng benta? Sa quality po. Ano namin ang quality, tayo benta, affordable. Doon tayo, stick tayo doon. Kasi oras na mag-iba or marinig ng mga client na ganun na lang, benta na lang palagi. Tulad din yung mga matatagal yung client nyo, paulit-ulit na sa inyo. Pag nakaramdam yan sila na ang tagal ko nang kumukuha sa inyo, puro lang pala benta ito. Puro transactional lang pala ang ginagawa niyo sa amin. After pala nung ilang taon ko nang kumukuha sa inyo, benta lang, kita lang. Puro pera lang habol nyo sa akin. Yung services nyo, hindi nyo binabago. Hindi nyo man lang kami tinutulungan pag nagkakaproblema kami, hindi may baba yung materialis, bali wala sa inyo. Diba? Sa MFR,
Kaya napaka-importante na gandahan yung services ninyo kasi yun talaga yung asset natin. Hindi yung pagbebenta. Sa MFR ha, ganun din sa inyo, Joy. Doon sa bagong company, doon sa bagong tatay ating company, ganun din, Christian. Tatanggalin natin yung word na pagbebenta. Hindi tayo nagbebenta, nag-o-offer tayo ng magandang product dito na mas kakailanganin nila. Kasi magbabaliktad yan. Kapag yung salitang sell ang ginamit mo dyan, mas nangailangan ka ng pera sa kanila. Hindi nila kakailanganin yung produkto mo. Ikaw, Tracy, nakuha mo. Kapag ginamit mo to, nagbebenta ka eh. May isip nila, mas kailangan yung pera ko nito eh. Despite na dapat ang kabaliktaran nun, mas kailangan ko yung produkto niya. Christian. Okay, pangalawa tayo. Etong differentiate your brand. Sabi ni Christian kanina, hindi daw pwede sa TikTok. Hindi naman porket sinabing differentiate maghahanap ka ng kalabang brand eh. Kailangan mo lang maiba sa iba. Sa dami ng lumalabas na sabon ngayon o kung ano-ano man yung binibenta ninyong materyales, produkto, halos magkakapareha sa market yan. Kung hindi mo ma-differentiate yung binibenta mo, wala kang pinagkaiba sa kanila. Ang gusto palagi ng tao, yung na-differentiate mo yung sayo, yung binibenta mo, naiiba ka dapat sa iba. Despite doon sa pagkakapare-parehas ng lahat, sabon hindi ko mabilang, baka libo-libo na. Materialis sa construction, ganoon din. Mas maraming mura sa atin. Dealer ng truck. Pero kung hindi mo ma-separate yung sarili mo na iba ka sa kanila, magkakaparehas lang kayo. So, anong use nung marketing mo? Sayang yung marketing strategies na dito na kapag, naintindihan nyo ba ito kanina? Hindi ko pa na-explain yung marketing, no? Sa sales, laging kakibat, laging partner talaga nito yung marketing. So, dito, ulit mo, ibabalik ko muna yung number 1. Yung marketing strategy dito tulad noon, yung sinabi ko sa inyo kanina, ma'am, upo muna po kayo, pag-uusapan natin, tutulungan namin kayo. Babalik tayo dun sa marketing strategy. So, lahat ng i-explain ko sa inyong 4 na to, merong marketing strategy talaga to nakapartner. O meron talagang ginagawang marketing strategy dyan. Kasi kung nagbebenta ka lang, walang marketing strategy, mahahalata ka. Pera lang ang habol mo sa customer. So, yung pagtulong mo sa customer, ang pagkakaintindi ng customer na tinutulungan mo siya dahil doon sa mga salitang binibitawan mo sa kanya, tulong, marketing strategy yan. Okay? Diretso tayo sa pangalawa. Differentiate your brand. Kailangan na iiba ka doon sa lahat. Sa panahon ngayon, kahit sa materyales, hindi natin alam kung ano talaga yung quality ng binibenta ng iba. Nakuha nyo? Maraming pangit pero nagbumukhang maganda dahil nadi-differentiate nila yung sarili nilang produkto. Hindi na natin alam kung ano yung China at ano yung local eh. Ang marketing strategy nito ngayon, lalabas dito ngayon yung kwento. Kasi hindi naman to madi-differentiate kung walang magpapatunay na maganda ang materialis mo, maganda ang sabon mo, maganda ang truck mo. Tama? So, paano magkakaroon para magkaroon to ng kwento, kailangan may feedback. Sa MFR ba, may mga feedback yung customers ninyo, yung mga clients ninyo? Maganda ba ang feedback? Madi-differentiate nyo na yung brand ninyo dahil sa feedback. Nakuha ninyo? Galing ito mismo sa customer ninyo na nakagamit na, nakabili na sa inyo. Ganon din sa Saraya. The same sa Saraya. Kung may feedback ka, madi-differentiate mo na kung sino ka at ano yung brand mo. Ano yung quality mo sa truck. Sa MFR, hindi ka pwedeng magkwento lang kasi nga, lalabas dito ang kwento eh. Hindi ka pwedeng magkwento lang, walang feedback na to kung ikaw mismo o yung nagkakwento, hindi ka nakabili ng pako. Sabihin mo magandang materials na MFR, hindi ka nga nakabili ng pako. Ganon din sa inyo. Sa essentials. Hindi mo madi-differentiate yung product mo kung ikaw mismo magkakwento ka lang. Sabihin mo maganda sabon mo, hindi mo ginagamit. Ako, nagkakabak-bak-bak na ako gamit yung ano natin. Pinagsabay-sabay ko. Pero doon natin mapapatunayan na totoo yung kwento. Makakapagkwento ka lang at mapapaniwalaan ka dahil maganda ang kwento mo kung totoo talagang ginawa mo, nasubukan mo.
Kasi kung magkikwento ka lang kasi at hindi mo naman talaga nasubukan, mahalata ka. Magmumukha kang chismosa lang kasi kinikwento mo lang, kwento ng iba sa'yo. Totoo yun. Dalawa yan. Oras na magkwento ka, dapat yung sarili mo yung kwento mo. Kung kwento man ng ibang tao, dapat patunayan mo, siguraduhin mo na yung feedback na to, tulad sa inyo, din mga clients nyo naman, na totoo talagang bumili sa inyo. Nakuha nyo sa MFR, kung magkakwento kayo, dahil normal yan na magkakaroon ka kasi ng differentiation doon sa produkto mo, sir, maganda yung produkto namin. Nakabili na po sa amin babanggit ka ng company, kung sino man yung company mo, si MGS. Subok na po nila yan. So, totoo talaga nakabili sila sa'yo. Kasi maganda ang feedback sa'yo. Diba? Sino yung mga customer nyo malaki? Sample. Ikaw, yung malaki mo. Si? Beldet. Okay. So, kung may bago kang customer, sabi niya sa'yo, maganda ba yung produkto mo? Sir, subok na po yan. Si Beldet po, bumibili sa akin yan. Totoo ba nakabili si Beldet sa'yo? Napatunayan niya ba na maganda ang quality mo? Yun ang totoong feedback. Yun ang totoong kwento. Totoong kwento. Remind ko sa inyo, dapat kung magkukwento kayo, dapat may katotohanan. Kung sabon ang ikukwento mo, Tracy, gumamit ka ng sabon, ng essentials. Hindi mo siya makikwento ko, ikukwento ko lang sa'yo. Di ba? Gawin ka rin Christian. Ano ginagamit mo sabon? O, so makikwento mo siya Christian kapag totoong ginagamit mo siya. Ako, ginagamit ko dalawa. Ano yung ginagamit ko? Ano yung pink at saka, ano yung pink na yun? Licorice. Licorice at saka yung orange. Orange yung project, no? At saka yung para sa muka. Tanay ko lang, 2 araw na. Yung sabi mo matapang, Intensive. hindi naman ganun katapang. Sakto lang po. Oo. Yan na rin boss, no, nagbabakbak na kagad siya. Ilang gamit ka na? 2 pa lang boss. Pangalawa. Kung hindi mo subukan yan, hindi mo malaman yan. Ako magkakwento ako pagkatapos nito. Naka 1 week ka na? Nag-ano? Mag-sunblock ka. May sunblock na kasama, di ba? Gamitin mo ha. Saka mo ngayon ikwento kung totoong effective yung ginamit mo. Okay? Sana kayo din. Gumamit din kayo kasi hihingin ko rin yung kwento sa'yo para hindi lang tayo mukhang nag-chismis dito. Nakabili na ba kayo lahat? Yes. Try lang. Isa pa. Uy, ito na po. Pasok, Cindy. Dalawa to po mamakanin. In-order mo pa sa TikTok? Sa lahat ng umorder ng empleyado na natin, salamat sa inyo. Sinusuportahan nyo kami. Ano namin, shipping fee. Ha? 10 piraso nga lang yata in-order mo eh. Uy, may one take one yun, boss. O by 1 take 1 pa. Alam mo na yung puhunan nun kung magkano, tapos ingyan mo pa ako ng shipping fee. 30-16 yun, boss. Ako na mismo magsasabi sa inyo, maganda yung produkto namin. Maganda yung produkto natin. Okay? Kaya ka lang ginamit, wala na akong course. Ha? Kaya ka lang ginamit ako. Bili ka rin. Ay, gumamit ka na ba? Oo. Patunayan natin magandang produkto natin. Gamitin natin. Tapos tayo mismo ang magkwento sa iba na magandang produkto natin. Mas maniniwala sila kasi taga-MFR mismo ang gumagamit. Oo, abangan nyo kayo. Okay? So, marketing ulit. Itong create urgency. Ang nakalagay dun kay Lira kahapon, create... Ay, gabi, ano nilagay mo, Lira? Start yung boss. Hindi ka, sige, okay na yon. Yung create urgency, lagi talaga tong hindi nawawala to. Kasi sa lahat ng pagbebenta, kailangan mong gumawa ng urgency. Ano ba yung urgency? Darating ka na naman, babalik na naman tayo ngayon sa marketing. So, laging may marketing, no? Ano bang ginagamit namin sa sabon? Sa inyo na lahat, nagpo-promote kami ng promo na lang. Gumagawa kami ng promo. Gumagawa kami ng freebies. Ginagawa ba natin ito MFR? Tapos, nagdi-discount tayo, di ba? Okay. Matagal natin paulit-ulit na ginagawa yan. Halos kabisado nyo na. Promo, freebies, discount. At paano magkaroon ng urgency dito sa tatlo?
Siyempre, pag nagbigay ka ng promo, kailangan may duration, may katapusan yan. Kasi pag nagbigay ka ng promo, di ba nag-promo tayo ng buy one take one sa sabon, example. Kapag hindi mo tinapos yan, nagmukha ka na nagbagsak presyo niyan. Laging may duration. Lalagyan mo yan, ma'am, ito tapos na yung promo natin o sa mga kausap natin sa client, customer, prospect, o kausap lang, o yung mga nood sa social media, pag nagla-live kayo, kailangan maglagay kayo ng duration. Paubos na kamo yan, limited lang yan, yung mga sabon na yan. So, posibleng matapos agad yung promo na yan, magkakaroon ng urgency. Diba? Kasi kung buy one take one, dalawa mabibili sa 90 pesos pero matatapos na bukas. Then, mauubos na yung stocks. Magkakaroon ng urgency. Tingin nyo ba nagawa nyo ba kagabi doon sa live yan? Na possible maubos na ito kasi limited stock lang ito? Sabi ng Nasabi ninyo. hanggang 10-10 lang. Hanggang 10-10 lang ba yung promo? Yes, boss. Hindi. Extended yun, boss. Hanggang Lira yung totoo, nabanggit ba nila? Kasi tinulugan ko sila ng 11, binanggit mo. Okay. So, lagi nandyan yung urgency ha. Kasi magiging walang kwenta yung mga ginagawa ating freebies, promo, discount. Nagdi-discount ka pero ayaw mo naman tapusin. Doon sa kabila, ginagawa natin, Joe, di ba? Nagbababa tayo ng 50,000 sa unit. Pero, after mga 1 month o 3 weeks, inaakyat ulit natin. Kailangan kasi nating tanggalin yung discount. Kasi para malaman talaga na nag-discount tayo. At para maramdaman nila na may urgency kasi matatapos sa yung discount, kailangan ko nang bumili. Mawawala na yung previous, kailangan ko nang bumili. Diba, Jane, AJ? Nag-offer din kayo sa mga clients ninyo, promo, previous, discount. O, lagi may duration ha. Pag nagbibigay nga ako sa inyo minsan, nagpapresyo kayo sa akin. Sir, presyo na ni boss yan. So, bukas baka hindi na presyo ni boss ito. O, back to regular price tayo bukas. So, ayun yung urgency. Laging gamitin ito. Hindi lang promo at saka freebies at discount ang nagagamitan ng great urgency na to ha. Pwede nyo itong gamitin. Halimbawa, wala ng promos, walang freebies, walang discount. Pwede nyo gamitin, ma'am, sa sabon na lang. Example. Medyo mainit po ngayon, mas maganda gumamit na kayo ng sabon ngayon. Mas maganda na agapan ninyo kaysa umitim pa kayo. Urgency. 'Di ba? Kung sino yung medyo magaling magsalita at may mga kausap kayo medyo ahead sa inyo, matatanda sa inyo. Pwede kayong gumamit ng mga nakabundle natin. Kasi nakakahatak, nakakabatak din siya ng mga skin. So maaagapan yung aging. Gagawa nyo siya ng market strategy, Christian at saka Tracy. Kaysa gumamit kayo, 50 years old na kayo. 'Di ba? Yung urgency ngayon na, habang bata kayo, pwede na kayong gumamit nito at least maagapan yung pagtanda ng mga balat ninyo. Nakuha niyo ibig kong sabihin ng sa urgency? Ngayon nyo na gawin. Ganun ang urgency. Ngayon. Hindi bukas. So, ikisa natin yung bukas para pumasya. Ang urgency, kailangan mo nung bumili ngayon, hindi bukas. Kasi mauubos na yung promo, freebies, discount. Okay na tayo dito. So, laging may marketing, di ba? Magulo ba? O, yan. Pang-apat. Nakasunod ba kayo? Naiintindihan nyo naman ako. Malabo may question doon sa urgency. So far, wala. Okay, ikaw, Tracy, Christian. O medyo magulo, tanong kayo para baka ako rin minsan nagsasalita kasi ako mabilis. Okay? So number 4, don't rely on your product. Ito yung pinaka-importante sa 4. Importante ito kasi kayo to. Kahit gaano kaganda ang produkto natin, produkto ninyo, kung hindi kayo marunong magbenta, walang kwenta. 'Di ba? Hindi, yung produkto kasi natin neutral eh. Kahit gaano pa kaganda yung produkto mo, nananatiling neutral yan. So, anong magagawa ng neutral? Manatili lang siyang maganda, pero hindi mo pinupost, hindi mo kinikwento. Hindi mo ginagamit para maintindihan ng ibang maganda talaga dahil nagamit mo. So, anong magagawa niya? Wala. Kung mag-rely kayo sa produkto, totoo ha, ito. Ang competition sa Pilipinas, kahit anong klaseng produkto dito, napaka-importante na magaling kayo. Itong pang-4 kayo to.
Kasi kung mag-rely kayo sa produkto, walang kwenta yan. Babagsak ang sales natin. Ito naman sa MFR, wala kami magiging problema ito kasi magagaling kayo mga sales. Ganon din si Jocelyn. Paano ngayon kayo magiging magaling? Gagawa naman tayo ng marketing dito. At yung marketing dito, actually may matagal ng marketing to eh. Siyempre yung una, personality. Ganon pa rin, paulit-ulit. Personality. Kailangan nyo munang i-improve yung personality ninyo. Yan yung number 1 dyan. Number 1 dito sa hindi ka dapat mag-rely sa produkto mo. Ikaw mismo sa sarili mo maging magaling ka, improve mo yung personality mo. Hindi ka pwede maging mahiyain. Pag mahiyain ka ba, makakausap mo yung prospect mo, yung gusto mong bumili sa'yo? Hindi, di ba? Pangalawa, knowledge. Intindihin nyo na lang kasi ganyan talaga suot kamay ko. Knowledge yan. Ulit-ulit naman yan, kabisado nyo na yan. Ba't kailangan ng knowledge? Alam mo dapat kung ano binibenta mo. O saan ka naman nakakita may sales na hindi niya alam binibenta niya? May ganun ba? Maging effective na sales yun kung hindi niya alam binibenta niya? Always know your product. Pag-aralan mo yung produkto mo, hindi naman lahat. Kasi sa MFR, libo-libo ang produkto eh. At least, may alam ka na konti, lalo pa kayo, mga engineer, architect, kausap ninyo. Diba? Ikaw, Joe, pag mekaniko ang bumabanat, tahimik ka na. Kaya, kailangan talaga tayong mag-aral. Alamin natin yung produkto natin. Know your product. Alamin natin yung produkto natin. Pangatlo, skills. Ano itong skills? Kung meron kang una, pangalawa, natural meron kang pangatlo. Yung skills kasi hindi naman yan innate, hindi yan, wala yan yung pinanganak kayo. Nade-develop na lang yan, na ituturo at napapag-aralan. Nakuha nyo? Nung napunta ba kayo ito, may skills kayo? Alam nyo ba sa sarili nyo, magaling kayo magbenta? Ha? Hindi. Yes, sabi ni Ch. Hindi kong gawin, mas mayaman ka pa sa akin. Kasi dito na ako natuto. Ang skills na de-develop, dito na lang kayo gumaling. Si Rosin napunta sa amin, hindi nagsasalita yan. Si Chay, si Jen, hanggang may yain. Hindi totoo. Si Bisur K, nung nakuha ko kay Saparen, magaling na. Si Dali. Nung napunta dito sa amin yan, mahiyain yan, hindi ka nagsasalita yan. Dito na lang siya natuto. Dito na-discover yung skills niya sa pagiging sales. Tama, Dali? Dito na lang kayo gumaling. May pumasok ba rito na magaling ka agad? Si AJ. Pang-apat, perseverance. Ayusin ko to, baka marong spelling ako. Perseverance. So, walang pinagbago. Ayan pa rin yung 4. Personality, knowledge, skill, perseverance. Kahit ano man mangyayari sa 3 at meron kang ganito, hindi ka babagsak. Nakatayo ka pa rin. Kahit ilang rejections ang mangyayari sa dito, basta porsigido ka, hindi ka susuko, hindi ka uurong. Tama? Ang perseverance, kailangan porsigido ka lang. Determinado ka. Kahit anong nangyari ng rejections. Totoo lang, ako sa sarili ko, nakaharap nga ako sa inyo. Pero nag-aanda ako. Bakit? Kayo pag nag-live kayo, hindi ka nag-aanda? O, kayo magaling. Ako, nag-aanda ako. Ayaw ko humarap sa inyo, tapos bumukha akong tanga. Diba? Ma-reject man ako, babalik ako dito. Ilang beses ng meeting natin na marami rin akong medyo hindi kabisado sa pinag-uusapan. Pero paulit-ulit pa rin. Inuulit-ulit ko pa rin. Pinag-aaralan ko. Lalo kung ini-improve yung sarili ko. Kasi hindi ako pwedeng kung ma-reject man ako, hindi ako pwedeng magpadalon sa rejection. Itong pang-4, napaka-importante nito. Dahil kung wala kang skills, wala kang knowledge, wala kang personality, madidevelop mo kung porsigido ka. Etong 3, madidevelop mo kung meron kang perseverance. Nakuha nyo? Naintindihan nyo kaya ako? Question. Gutom na. Ito yung marketing nito. Wait lang, continuous ko ang job. Bakit? Marketing strategies, tao. Personality, knowledge, skills, saka perseverance. Hindi ka nagtataka?
Kasi ikaw mismo. Pag meron kang tatlong ganito, ikaw na mismo yung magaling na market strategy. Magagawa mo na kasi lahat. Ito yung pinaka-importante sabi ko sa inyo eh. Baliwala itong lahat ng roles na to kung magaling ka sa marketing. Kasi lahat may implementation ng marketing eh. Nakuha nyo? Yung number 1 natin na don't sell, makukuha ng marketing yan, paupuin mo siya, kakausapin mo, ma'am, tutulungan kita. Upo ka po dito, mag-uusap tayo. May mga ibibigay po ako sa yung produkto, mas mapapakinabangan mo, kikita ka ng mas malaki sa inyo. Sa MFR naman, maganda po ang services namin. Sa Saraya naman, tutulungan ko po kayo, makakautang po kayo sa financing. Matagal lang mag-release. 3 buwan. Oo. Pangalawa naman, differentiate your brand. Kailangan mo ng feedback strategy rin to. Kung wala ka kasing feedback, walang magkukwento na differentiate mo yung product mo. So, kailangan mo ng feedback. Marketing strategy ito. May magkwento lang o ikaw mismo sarili mo, kwento mo, maganda produkto mo. Marketing strategy yan, madi-differentiate mo na yung brand mo. Ito ang create urgency, promo, previous discount, marketing strategy. Ikaw mismo sarili mo, marketing strategy, okay? Tanong. Ano yung job? Okay na boss, na naman pala. Naikakit mo na pala. Christian, wag sumama ang loob ninyo. Hindi tayo magkakaaway dito. Kagabi, ginawa ko yon na ongoing yung live dahil mahaba pa kasi yung oras. At saka magiging paulit-ulit, masasayang. Diba? Hindi naman pinipilit ito. Normal sa isang negosyo na nagsisimula na mahina. Pero bilisan natin, mag-aral tayo. Paghahanda natin yung live, sabi ko nga sa inyo, ako pag nagme-meeting tayo, naghahanda ako kasi ayaw magmukhang tanga sa harap ninyo. Ganoon din sana kayo mag-isip. Sino ba nag-live siya? Magaling si Christian. Hindi niya lang siguro itong sales, itong rules ng sales, hindi lang talaga namin napag-usapan ito. Boss, meron akong yung question sa'yo. Pagka ba siya ba nag-live tapos yung unang pagkakita mo sa kanya, yung bibigay mo sa good? Hindi. Unang pagkikita sa kanya. Baka siya nag-live sa kayo. Nag-live ako sa good. Tapos ikaw nakakita or naka-upload ka. Madidismaya ako. Magbebenta ka ng sabon. Ay, dami-dami sabon sa online. May maganda pa. Kung ako nga, siguro mag-iisip ako, mas maganda yung sabon na gamit ko. Ha? Yun yung purpose ng live mo, di ba? Oo, may magbebenta. Paras kayo mag-isip ni Christian. Hindi. Sorry. Sige. Ang yung question ko, boss, pagka siya ba nakita mo dun sa live na Hindi Juania, yata yung personality. Okay. live ka, Oo. yung unang pagkakita mo ba lang sa kanya, yung mabibili ka ba ng agad? Sasagutin kita dyan pa kasi si Christian may itim, gano'n. Hindi bagay sa kanya yung binibenta niyang produkto. Okay, pero yun ang pagkakaintindi ko. Sige, ganito. Dalawa sila ni Tracy. Doon kay Christian na lang. Sa pagbebenta, hindi kailangan maganda lagi. Number 1 talaga ito, dapat magaling. Naniniwala ako ron. Lalo sa sabon, kailangan hindi lang maganda. Kailangan magaling palagi. Ako sa sarili ko din naman, hindi naman ako gano'n. Hindi naman ako katangkaran, hindi naman ako kagwapuhan. Pero ito yung inabot ko. Naniniwala ako na lahat talaga tayo ay may kakayahan na maging magaling. At saka yung tungkol kay Christian, magaling si Christian. Pwede naman din, ayan, si Tracy. Si Tracy bagay sa sabon, totoo naman. Ang problema naman, mahiyain. May talaga, kanya-kanyang karakter talaga yung mga tao. Sige, so nasagot ko na ba? Yes, na siguro yun. Oo. Sige, question. Ha? Bumili ng truck para Bumili ng truck. Baka si Jocelyn na makapagkwento. Yung totoong client niya. Kaya alagaan ninyo yung quality ninyo kasi wala kayong maikwento kung lahat ng feedback sa inyo negative. Bibili siya para may feedback siya. Makikita Tapos, sa sarili. subukan niya yung Ang mga kapag-feedback lang naman talaga dyan, yung nakabili. Tama? Yung mga nakabili na satisfied doon sa quality ng truck na nilabas ninyo.
Okay? Sa anong, kayo bang magpe-feedback? Siyempre, hindi kayo magpe-feedback noon. Hindi man kayo nakabili doon eh. Si Jocelyn. Si Jocelyn, marami na siyang naipong story. Accumulated story, kumbaga. Nung mga, Rich na yun si Ma'am Jo, boss. ng mga client niya na nasatisfied doon sa quality ng truck na nilabas niya. So, marami na siyang may kakwentong mga totoo. At maganda talaga makinig kapag totoo yung kwento na ikinikwento mo. Nararamdaman din yan ng tao na nakikinig ng kwento mo. Tama? So, pagkatapos ng meeting natin na to, nung seminar na nga to kasi kung ano yung kalaman ko, isinishare ko sa inyo, ito rin mga seminar na to, natutunan ko lang din. Nakapag-attend lang din ako ng seminar na ganito, ipinapasa ko lang din sa inyo. Kung ayaw yung maniwala sa akin, kay MJ Lopez kayo magtanong. Mahal ang tanong. May seminar nga na worth of 35 to 50,000 eh. O dito libre ang seminar ninyo. Yan ba yung last time, boss? Ha? Hinati mo natin, yung nakalimutan ko yung sabihin sa Hindi yon. Ay, quality si MJ Lopez. Mas ano yun, binabanggit ko si MJ Lopez. Mas quality yung MJ Lopez. Oo. Yung binayaran mo, hindi natin natinan, at least pang-refresh lang sana sa akin yun. Si Japet, di nag-attend, sayang.